15 mga bagay na na-recover mula sa Titanic. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang RMS Titanic ay isang malaki at mamahaling barko na lumubog noong April 15, 1912. Ang sakuna ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming mga pasahero at crew at kinikilala ito bilang isa sa pinakamasalimuot na maritime disasters sa kasaysayan. Ngunit marami ding mga kagamitan ang na-recover mula sa Titanic. Pero ano-ano kaya ang mga impormasyon na maaaring makuha sa mga ito? At sa video ngang ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 15 na mga bagay na nakuha mula sa lumubog na barko. Kaya naman simulan na natin. Number 1, life vests. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na nakuha mula sa Titanic ay ang mga life vests na ginamit ng mga pasahero at crew noong gabi na lumubog ang Titanic. Ang mga life vests na ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan ng mga nangyari habang lumulubog ang barko at ang pagsisikap ng mga tao na makaligtas. Ang mga life vests ng Titanic ay gawa sa matibay na tela na may cork sa loob. Ang cork ay magaan at lumulutang sa tubig, kaya nakakatulong ito para hindi lumubog ang nagsusuot nito. Ang disenyo ng mga life vests ay karaniwan noong panahong iyon, pero hindi ito perpekto. Ayon sa mga kwento ng mga nakaligtas, ay maraming buhay ang nailigtas ng mga life vests, pero may mga limitasyon din ito. Halimbawa, hindi sapat ang mga ito para suportahan ang isang tao ng maayos, lalo na kung hindi marunong lumangoy o kung naninigas na sa lamig mula sa tubig ng Atlantic. Kaugnay nito, maraming life vests ang nakuha mula sa dagat pagkatapos ng trahedya. Ang iba ay nasa maayos na kondisyon pa rin, habang ang iba naman ay sira-sira na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig. Ang mga life vests na ito ay naging bahagi ng collection ng iba't ibang museum tulad ng Maritime Museum sa Halifax, Nova Scotia at ng iba't ibang private collector. Ang kondisyon ng mga life vests ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa quality at tibay ng mga materials na ginamit noong panahong iyon at pati na rin ang mga kalagayan sa dagat noong gabi ng trahedya. Number 2, eyeglasses. Maraming bagay ang nakuha mula sa lumubog na barko, kasama na ang mga eyeglasses na may kani-kanilang kwento. Ang mga eyeglasses na ito ay nagbibigay ng personal na pananaw tungkol sa buhay ng mga pasahero ng Titanic at sa kanilang karanasan noong gabing iyon. Isa sa mga kilalang eyeglasses na nakuha ay pag-aari ni John Jacob Astor IV na isa sa pinakamayamang tao sa barko. Ang kanyang eyeglasses ay may manipis na metal frame at malinaw na lens na uso noong panahon na iyon. Ang pagkakatagpo sa eyeglasses ni Astor ay nagbigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa kanyang personal na gamit at estado sa buhay. Bukod sa eyeglasses ni Astor, ay marami pang ibang pares ng eyeglasses ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng barko. Ang ilan sa mga ito ay nasa loob ng mga maleta, habang ang iba naman ay nakakalat sa paligid ng wreck site. Iba-iba ang kondisyon ng mga eyeglasses na ito dahil ang iba ay halos buo pa rin habang ang iba naman ay kalawangin na. At may mga tanda ng pagkasira dahil sa matagal na pagkakalubog sa dagat. Ang mga detalye ng paggawa ng mga eyeglasses na ito ay nagpapakita ng style at technology noong unang bahagi ng 20th century. Gayun din, ang mga eyeglasses na nakuha mula sa Titanic ay mahalaga hindi lang dahil sa kanilang historical value, kundi dahil din sa kanilang kakayahang magsalaysay ng personal story ng mga taong sakay ng barko. Number 3, pocket watches. Maraming bagay ang nakuha mula sa lumubog na barko, kabilang na dito ang mga pocket watches. Ang mga relong ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga huling sandali ng mga pasahero ng Titanic. Ang mga pocket watches ay natagpuan kasama ng mga labi ng mga pasahero at crew. Maraming relo ang tumigil sa pagtakbo sa eksaktong oras ng paglubog na nagpapakita ng mga huling sandali ng trahedya. Karamihan sa mga relo ay gawa sa expensive metal tulad ng ginto at silver at may magagandang disenyo na nagpapakita ng kayamanan ng may-ari. Samantala, isa sa mga kilalang relo ay kay John Gill na isang pasahero sa second class. Ang kanyang relo na natagpuan kasama ng kanyang katawan ay tumigil sa oras na 2:55 AM, halos eksaktong oras ng paglubog ng Titanic. Ang relo ay sira na at natakpan ng kalawang at barnacles,
pero nagbibigay pa rin ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa oras ng paglubog. Ang relo ni Edmund Stone na isang steward sa Titanic ay tumigil din sa halos parehong oras na nagpapatunay sa eksaktong oras ng paglubog. Ang mga relo ay hindi lamang mga mekanikal na aparato. Sila ay bahagi ng kasaysayan na nagdadala ng mga personal na kwento ng mga taong kasama sa trahedya. Ang ilan sa mga relo ay may mga initial o dedikasyon na nakaukit na nagpapakita ng mga personal na relasyon ng mga may-ari nito. Halimbawa, ang relo ni William Hart na isang third-class na pasahero ay may mga initial na nagpapakita na ito ay regalo mula sa kanyang pamilya bago siya sumakay sa Titanic papuntang Amerika. Number 4. Jewelry. Ang mga alahas na natagpuan mula sa Titanic ay kabilang sa mga pinakahalagang bagay na nakuha mula sa sikat na barko. Ang RMS Titanic na lumubog noong April 15, 1912 ay may daladalang maraming yaman. Kasama na dito ang mga alahas ng mga pasahero nito. Sa mga sumunod na dekada ay maraming ekspedisyon ang ginawa para mahanap ang mga bagay na nalunod kasama ng barko. Sa mga natagpuan, ang mga alahas ay nagbigay ng espesyal na pagtingin sa yaman at style noong panahon ng Edwardian. Ang mga alahas mula sa Titanic ay may iba't ibang uri, mula sa mga simpleng piraso hanggang sa mga precious gems. Kasama dito ang mga singsing, pulseras, kuwintas, hikaw at relo. Maraming piraso ang gawa sa gold, silver at platinum at may mga mamahaling bato din tulad ng diamond, emerald, ruby at sapphire. Ang ilan sa mga alahas na ito ay may mga personal na ukit na nagpapakita ng kasaysayan ng mga may-ari nito. Kaugnay pa nito, isa sa mga kilalang piraso na natagpuan ay isang singsing na may malaking diamond na pinaniniwala ang pag-aari ng isang mayamang pasahero. Ang singsing na ito ay naging simbolo ng yaman at kasaysayan ng Titanic. Mayroon ding kwintas na gawa sa ginto at pinalamutian ng mga emeralds na ipinakita sa mga exhibition sa iba't ibang bahagi ng mundo upang ipakita ang kagandahan at halaga ng mga alahas mula sa Titanic. Number 5. Maraming buhay ang nawala at marami ding gamit ang nawala dahil sa paglubog ng barko tulad ng mga bagahe ng mga pasahero. Ang mga bagahe na na-recover mula sa barko ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa buhay ng mga taong sakay nito. Iba't ibang klase ng bagahe ang natagpuan mula sa Titanic. May malalaking trunk at may maliliit na handbag at valise. Ang mga bagahe ng mga pasahero sa first class ay karaniwang gawa sa mamahaling materials at maganda ang disenyo na nagpapakita ng kanilang kayamanan. Marami sa mga ito ang puno ng mamahaling damit, alahas, at iba pang personal na gamit. Halimbawa, ang bagahe ng fashion designer na si Lady Duff Gordon ay puno ng mga magagandang damit at accessories. Habang ang mga bagahe naman ng mga pasahero sa second class ay mas simple. Marami sa kanila ay mga negosyante o professional na naglalakbay para sa trabaho o kasiyahan. Ang kanilang mga bagahe ay may mga gamit tulad ng damit, sapatos at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. At ang mga bagahe ng third class na tinatawag ding steerage ay mas basic at functional. Marami sa mga pasahero nito ay mga immigrants na papuntang Amerika upang magsimula ng bagong buhay. Ang kanilang mga bagahe ay may mga gamit na kailangan nila para sa paglalakbay at bagong simula sa Amerika. Isa sa mga kilalang bagahe na na-recover mula sa Titanic ay pag-aari ni Michelle Navratil na isang pasahero ng third class. Number 6. Perfume vials. Ang mga perfume vials na nahanap mula sa Titanic ay isa sa mga kakaibang bagay na nakuha mula sa barko. Ang Titanic, na isang marangyang barko, ay lumubog noong 1912 sa kanyang unang biyahe mula Southampton papuntang New York. Kabilang sa mga natagpuang bagay mula sa wreckage ay ang mga vial na ito na may lamang pabango. Ang mga vial na ito ay gawa sa salamin at may maliliit na takip. Ito ay mga gamit ng mga pasahero sa first class na karaniwan ay mga mayayaman. Ang mga pabango sa vial ay mga sikat na produkto mula sa Paris noong panahong iyon. Isang halimbawa ay ang pabango na tinatawag na L'Odeur de Rose na popular noong 1910s. Ang mga vial na ito ay nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga pasahero sa Titanic. Ang mga tatak sa vial ay mula sa mga kilalang store sa Paris.
Ang pagkakahanap sa mga vial ay nagbibigay ng ideya kung paano gumamit ng magagarang produkto ang mga tao noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, ang mga vial na ito ay matatagpuan sa mga museum. Gayon din, ang mga ito ay mahalaga dahil nagpapakita sila ng buhay sa Titanic at ng pamumuhay noong unang bahagi ng 20th century. Number 7. Chinaware and Tableware. Ang Titanic, ang sikat na barko na lumubog noong 1912, ay may mga piraso ng china at tableware na natagpuan sa ilalim ng dagat. Ang mga gamit na ito ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa buhay sa barko noong panahon niyon. Ang chinaware ay tumutukoy sa porcelain na ginagamit sa pagkain at inumin. May dalawang uri ng chinaware mula sa Titanic. Ang White Star Line China na espesyal na ginawa para sa barko. At iba pang chinaware mula sa ibang mga kumpanya. Ang White Star Line China ay may puting kulay na may manipis na gold edge at ginawa ng kumpanya na J&G Meakin mula sa England. Ang mga piraso ng China mula sa Titanic ay karaniwang natatagpuan sa mga expedition sa ilalim ng dagat at sa mga auction house. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano ginamit ang tableware sa barko at kung gaano ito kahalaga sa mga pasahero. Maraming piraso ng chinaware ang makikita sa mga museum tulad ng Titanic Museum sa Branson, Missouri at Titanic Belfast sa Northern Ireland. Dito ay makikita ng mga bisita ang mga piraso ng chinaware mula sa Titanic. Ang mga piraso ng chinaware at tableware mula sa Titanic ay hindi lamang mga bahagi ng trahedya kundi pati na rin ng mahalagang kasaysayan. Ang mga ito ay nagpapakita ng detalye tungkol sa buhay sa barko at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maunawaan ang pamumuhay noong panahong iyon. Pero sa kabila ng trahedya, ang mga pirasong ito ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kagandahan at kasaysayan ng Titanic. Number 8. Shoes. Maraming bagay ang nakuha mula sa lumubog na RMS Titanic at isa sa pinaka-nakakatindig balahibo ay ang mga pares ng sapatos na naiwan ng mga biktima. Noong 1985 ay natagpuan ang Titanic sa ilalim ng dagat. Maraming bagay ang nakuha mula rito at kasama na ang mga sapatos. Ang mga sapatos na ito ay patunay ng mga buhay na nawala dahil sa trahedya. Maraming pares ng sapatos ang natagpuang magkatabi sa ilalim ng dagat na tanda ng lugar kung saan nahimlay ang katawan ng isang biktima. Ang mga sapatos na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga tao na sakay ng Titanic mula sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan hanggang sa kanilang kalagayan noong huling sandali ng kanilang buhay. Ang mga sapatos na na-recover mula sa Titanic ay nasa iba't ibang kondisyon. Ang ilan ay mukhang bago pa, habang ang iba ay malinaw na gamit na at may mga senyales ng pagsusuot sa pang-araw-araw. Iba-iba rin ang klase ng mga sapatos mula sa magagarang sapatos ng mga nasa first class hanggang sa simpleng sapatos ng mga nasa third class. Ipinapakita ng pagkakaiba ng mga sapatos ang estado sa buhay ng mga pasahero. Samantala, ang mga sapatos na ito ay hindi lamang mga bagay kundi sila rin ay mga tahimik na saksi sa isang malungkot na bahagi ng kasaysayan. Ang kanilang presensya sa ilalim ng dagat ay nagbibigay sa atin ng direktang koneksyon sa mga individual na sakay ng barko. Sa pamamagitan ng mga sapatos ay mas maiintindihan natin ang karanasan ng mga pasahero mula sa kanilang pinanggalingan, mga pangarap hanggang sa kanilang huling sandali. Ang bawat pares ng sapatos ay may kwento ng pag-asa at trahedya. Number 9. Coins. Kasama ng barko ay lumubog din sa dagat ang mga gamit ng mga pasahero kabilang ang iba't ibang barya. Ang mga barya na nakuha mula sa Titanic ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa buhay ng mga pasahero at sa ekonomiya noong panahon na iyon. Samantala, nagsimula ang pagkuha ng mga barya mula sa Titanic noong 1980s nang magkaroon ng mga ekspedisyon sa lugar kung saan lumubog ang barko. Maraming klase ng barya ang natagpuan mula sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang mga barya mula sa United States, United Kingdom, Canada at iba pang bansa sa Europe. Iba-iba ang halaga, material at disenyo ng mga barya at bawat isa ay may sariling kwento. Maraming barya ang nagmula sa mga American na pasahero, kabilang ang mga gawa sa silver at ginto. Kabilang sa mga kilalang halimbawa ay ang Morgan Silver Dollars at Liberty Head Gold Coins.
Ang mga barya na ito ay simbolo ng yaman at katayuan ng may-ari. Mayroon ding mga British coins tulad ng sovereigns at half-sovereigns na karaniwang dala ng mga pasaherong galing sa United Kingdom. Ipinapakita ng iba't ibang pera sa barko ang kalakalan at ekonomiya noong unang bahagi ng 20th century. Dagdag pa rito, isang mahalagang bagay tungkol sa mga barya na nakuha mula sa Titanic ay ang kanilang kondisyon. Matapos lumubog sa dagat ng matagal, ay iba't ibang antas ng pagkasira ang nakita sa mga barya. Ang kondisyon ng mga ito ay nag-iiba depende sa material at lokasyon sa lugar kung saan sila natagpuan. Ang mga barya na gawa sa pure gold ay may kaunting sira kumpara sa mga gawa sa silver at iba pang mas mababang klase ng metal. Nagbigay ito ng mahalagang impormasyon sa mga eksperto tungkol sa epekto ng dagat sa mga metal sa paglipas ng panahon. Number 10, Ship's Bell. Ang Ship's Bell mula sa RMS Titanic ay isang mahalagang bagay na natagpuan sa lumubog na Titanic. Gawa ito sa bronze at copper at may taas na 30.5 centimeters. Ang timbang nito ay karaniwang umaabot ng 100 kilograms. Makikita rin dito ang pangalang RMS Titanic at ang taong 1912 kung kailan ito inilunsad. Samantala noong 1987 ay nakuha ang bell mula sa ilalim ng dagat kung saan lumubog ang Titanic. Ang mga eksperto at divers ang nanguna sa pagkuha ng mga bagay mula sa lugar na kinaroroonan ng barko malapit sa Newfoundland. Ang bell ay natagpuan sa isang bahagi ng barko na hindi gaanong nasira kung kaya't buo pa itong nakuha. Subalit pagkatapos ng retrieval ay isinailalim ang bell sa proseso ng conservation para mapanatili ang mga inscription at itsura nito. Sa ngayon ay karaniwan itong makikita sa mga museum at exhibits tungkol sa Titanic na nagsisilbing paalala ng trahedya at nagbigay daan sa publiko na malaman ang kasaysayan ng barko. Number 11, Musical Instruments. Sa paglubog ng RMS Titanic, ay maraming mahalagang bagay ang lumubog at kabilang na dito ang mga musical instruments. Ang mga instrumentong ito ay ginamit ng banda sa barko para aliwin ang mga pasahero. Ang pinakakilala sa mga instrumentong ito ay ang violin ni Wallace Hartley, ang pinuno ng banda ng Titanic. Si Wallace Hartley ang namuno sa 7 miyembro ng banda ng Titanic. Patuloy silang tumugtog habang lumulubog ang barko upang kalmahin ang mga pasahero. Ayon sa mga saksi ay tumugtog ang banda ng Nearer My God to Thee bago tuluyang lumubog ang barko. Nang matagpuan ang katawan ni Hartley ay natagpuan din ang kanyang violin na nakatali sa kanyang katawan sa isang leather case. Ang violin na ito na regalo mula sa kanyang kasintahan ay naging simbolo ng tapang at dedikasyon. Gayun din, ang violin ni Hartley ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na nakuha mula sa Titanic. Sinuri ito ng mabuti upang mapatunayan ang pagiging tunay nito. Matapos ang ilang dekada sa private collection, ito ay na-auction noong 2013 at nabenta sa halagang $900,000. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang violin sa kasaysayan. Bukod sa violin, ay may iba pang mga instrumento na nakuha mula sa lugar kung saan lumubog ang Titanic. Kasama rito ang isang selo na pagmamay-ari ng isa sa mga miyembro ng banda. Ang mga bahagi ng selo na ito tulad ng pegbox at fingerboard ay natagpuan at inayos upang maipakita sa publiko. Number 12, wine bottles. Bukod sa mga pasahero at kargo, ay marami rin itong dala na yaman kabilang na ang mga bote ng alak. Ang mga bote ng alak na na-recover mula sa lumubog na Titanic ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang marangyang pamumuhay ng mga pasahero. Marami sa mga na-recover na bagay ay mga bote ng alak na karaniwang natagpuan sa mga storage room at ilang mga cabin. Karamihan sa mga alak na ito ay galing sa France na kilala sa paggawa ng mga high-quality na alak. Isang kilalang brand na natagpuan ay ang champagne mula sa Heidsieck & Co. Monopole Blue Top na iniinom ng mga pasahero sa first class. Dagdag pa rito, isang natatanging katangian ng mga bote ng alak mula sa Titanic ay ang kanilang kondisyon kahit matagal na sa ilalim ng dagat. Dahil sa malamig na temperature at madilim na kapaligiran, ay maraming bote ng alak ang nanatiling buo.
May ilang eksperto ang nagsabing posibleng nanatili ang lasa ng alak bagamat naapektuhan na ito ng tubig alat ayon sa ilang experiment. Gayun din, ang halaga ng mga wine bottles mula sa Titanic ay hindi lamang dahil sa kanilang presyo kundi pati na rin sa kanilang kasaysayan. Ang mga boteng ito ay sumasalamin sa yaman at karangyaan ng buhay sa Titanic, pati na rin ang trahedya ng pagkalunod ng barko. Ang ilang mga bote ay ibinebenta sa mga auction at nagkakahalaga ng thousands of dollars. Halimbawa, ang isang bote ng Heidsieck & Co. Monopole Blue Top Champagne ay naibenta sa halagang $25,000 noong 1997. Number 13, telegraph equipment. Maliban sa iba pang mga kagamitan na natagpuan sa lumubog na Titanic, ay nakita din ang telegraph equipment na ginagamit para makipag-ugnayan habang nasa dagat. Ang mga telegraph equipment na nakuha mula sa lumubog na barko ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon kung paano ginamit ang technology na ito para maiwasan ang sakuna at humingi ng tulong. Samantala, ang telegraph system ng Titanic ay gumagamit ng Marconi Wireless Telegraphy System na isang napakabagong technology noong panahong iyon. Ang system na ito ay binubuo ng transmitter, receiver at antena. Ang pangunahing transmitter ng Titanic ay isang 5 kilowatt rotary spark gap transmitter na kayang magpadala ng mensahe gamit ang Morse code. Ang receiver naman ay sensitibong nakatune para makatanggap ng signal mula sa ibang barko at sa mga station sa baybayin. Ang malaking antena ng Titanic ay naka-install sa tuktok ng barko, kung kaya't mas malawak ang saklaw ng komunikasyon. Isa sa mga na-recover na kagamitan mula sa lumubog na barko ay ang mga bahagi ng transmitter at receiver. Ang mga ito ay napanatiling maayos dahil sa malamig na temperature sa ilalim ng dagat. Dahil dito ay napag-aaralan ng mga eksperto ang mga detalye at kondisyon ng mga kagamitan. Ang receiver na na-recover ay nagpapakita ng wiring at mga coil na ginagamit para makatanggap ng signal. Ang transmitter naman ay may mga bahagi tulad ng spark gap at rotor na nagpapakita kung paano ito ginagamit sa pagpapadala ng signal. Number 14, binoculars. Isa sa mga gamit na na-recover mula sa Titanic ay ang binoculars na sinasabing pagmamay-ari ni Frederick Fleet na isa sa mga lookout ng barko. Ayon sa mga ulat, ang binoculars ay nasa isang kahon na selyado kung kaya't hindi ito nasira sa ilalim ng dagat. Subalit bago lumubog ang Titanic, ang kakulangan ng binoculars sa lookout ay isang malaking problema. Naiwan ang binoculars sa Southampton matapos makalimutan ng barko ang susi sa locker na naglalaman nito. Si David Blair, ang original na second officer na natanggal sa posisyon bago umalis ang Titanic, ay siyang nakapagdala ng susi nang umalis siya sa barko, na naging dahilan kung bakit walang binoculars ang mga lookout. Ayon kay Fleet, sa mga sumunod na investigasyon ay naniniwala siya na kung mayroon silang binoculars ay mas maaga nilang mapapansin ang iceberg at maaaring naiwasan ang trahedya. Gayon din, ang binoculars na na-recover mula sa Titanic ay nasa mabuting kondisyon, na isang kahangahangang bagay makalipas ang mahigit isang siglo sa ilalim ng dagat. Ang mga eksperto sa maritime archaeology at mga historian ay maingat na pinag-aralan ang binoculars upang matiyak ang authenticity nito at upang maunawaan ang papel nito sa trahedya. Ang binoculars ay hindi lamang isang simpleng gamit dahil naging simbolo din ito ng mga pagkukulang at kamalian na nagdulot sa isa sa pinakamatinding trahedya sa dagat sa kasaysayan. Number 15, children's toys. Mula sa lumubog na Titanic ay maraming laruan ang natagpuan mula dito, tulad ng mga maliliit na figure, stuffed animals at mga puzzle. Isa sa mga natagpuang laruan ay mga wooden toy blocks na may mga guhit at letters. Ang mga blocks na ito ay ginagamit ng mga bata para maglaro at matuto at nagpapakita ng simpleng kasiyahan ng mga bata noong panahong iyon. Samantala, ang isa pang mahalagang item ay ang teddy bear na natagpuan sa lugar ng pagkakalubog. Naiwan ito sa cabin ng isang batang pasahero at nagpapakita ng comfort at security para sa kanya. Ang teddy bear ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang isang simpleng laruan para sa mga bata, lalo na sa gitna ng trahedya. Mayroon ding mga laruan mula sa first class at third class cabins. Ang mga laruan sa first class ay mas magaganda at mahal
na gawa sa kahoy o metal. Habang ang mga laruan sa third class ay mas simple at gawa sa murang materyales. Ang pagkakaibang ito sa quality ng mga laruan ay nagpapakita din ng mga pagkakaiba sa lipunan ng mga pasahero. Ngunit lahat sila ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa buhay ng mga bata sa barko. Sa kabilang banda, ang mga laruan mula sa Titanic ay hindi lang simpleng bagay kundi mga alaala din ng mga batang nawala sa trahedya. Ang bawat laruan, tulad ng teddy bear at wooden blocks, ay may kwento at nagbibigay ng malungkot na alaala tungkol sa mga pasahero.